Hindi na po makatiis si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nagsalita na tungkol dito sa mga pasiklab ni DDS Congressman Leandro, presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries, but he did not present the entire set of files. So all our actions must lead to this. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been Pertain to me as then Executive Secretary, sabi po ni Lucas Bersamin, nang sabi yung allocation 8.3 billion. So nag-deny si Bersamin, hindi niya ako nag-request niyan, endorse, approve, or authorize any DPWH project or budget allocation. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Finally, hindi na po makatiis si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nagsalita na tungkol dito sa mga pasiklab ni DDS Congressman Leandro Libeste, para linawin ko yung posisyon ng ombudsman at ano ang kanilang tingin dito sa sinasabi Cabral Files na hawak mga kababayan ni DDS Congressman Leandro Libiste, na anak ng DDS Senator na si Loren. Bakit niya, Mr. Maravillas, nililabel mong DDS Congressman at DDS Senator? Yun man talaga po ang katotohanan. Yung mag-ina, parehong tagahanga ni Digong. Nabigyan ng solar franchise kasi. Naging bilyonaryo bigla. Di ba? Kaya maintindihan natin kung bakit ganito kaingay mga kababayan itong si Libiste. Sabi ni Miko Clavano, Representative Libiste presented only limited portions of the list, responsive in fairness to specific inquiries, but he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. Kinausap na pala siya nung buhay pa si Cabral. Ito nakikita ninyo, may kakaibang motibo, mga kababayan, pag-iingay itong si DDS Congressman Libiste. O ngayon, pakinggan natin ang mismong pahayag ni Clavano. Kung ito bang hawak na alleged Cabral Files ni DDS Congressman Libiste ay may evidentiary value or may probative value, mga kababayan, mula na mismo sa isang magaling na abogado. Hindi sa isang DDS congressman, hindi man po abogado, sige lang ang daldal. Tapos nagbigay, mga kababayan, ng ultimatum sa DPWH. Sino naman siya na magbigay ng ultimatum? Ilabas na anya ninyo. Ilabas mo na yung sayo. Kung naniniwala ka na yung hawak mo, Cabral Files, authentic, gusto mo pa nga ang ipa-authenticate sa DPWH? Ikaw ang mag-authenticate? Kinakuha mo kasi yan. Wala ka man authority na mag-possess niyan. Unang-una sabi, puwersahan mo yan na kinuha. So malamang sa malamang, hindi na yan kapanipaniwala. Anong malay namin? Baka dinoktor na yan. Sabi ni Atty. Wilfredo Garrido. So pakinggan natin ang naging pahayag, mga kababayan, ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ito po siya sa report ng published by ABS-CBN. Good morning, everybody. I would like to issue the statement on the so-called Cabral Files. I would like to start by saying that the Office of the Ombudsman recognizes the heightened public interest, the commentaries, and even speculation surrounding the so-called Cabral Files. We reiterate that the shared objective of all concerned institutions and even individuals should be very clear at this point. We need to establish facts. We need to uphold transparency, and we need to hold accountable any found to have committed any wrongdoing. So all our actions must lead to this. And so at this point, the office deems it necessary to clarify a few. First of all, the Office of the Ombudsman has actually been approached by multiple sources, claims copies of the supposed Cabral Files. These claims underscore and really highlight the importance of distinguishing between original evidence
on the one hand, and secondary or third-party copies on the other hand. Second, the best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control, and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value Correct. than copies that are circulating outside official custody. Tama. Third, the office emphasizes that soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility Tama. as they are susceptible to alteration, incomplete context, or Correct. manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Tama. Kay kaduda-duda na mga kababayan yung hawak na copy nitong DDS Congressman Leandro Libiste. After Congressman Leandro Leviste publicly claimed to possess the complete list in the supposed Cabral files, investigators from the Office of the Ombudsman approached him as a matter of prudence and diligence. Tinuntan pala siya. While the former Undersecretary Kathy Cabral was still alive and was actually represented Boy by pa si counsel Cabral. at the time. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set You of see? files he claimed to possess, even when asked. May kakaiba siyang motibo. This will differ from Bakit the hindi niya Congressman's nirelease lahat public, nang buhay pa si Cabral? statements suggesting that the full Cabral files had already been shown to or reviewed by the Office of the Ombudsman. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. And so now, as an update, the office is preparing to conduct a digital forensic examination of the CPU of the former USEC. And this will be done transparently and in coordination with the Commission on Audit, Nasa kanila yung original. Silyado na. the Office of the Ombudsman, of course, and the PNP Anti-Cybercrime Group. And this is to ensure the integrity of the whole process. Correct. Finally, the office clarifies that the Cabral files are only one part of the investigation. Alleged insertions that are supposedly in these files still need to be carefully examined to determine whether these projects were actually implemented or if they turned out to be ghost projects. An insertion by itself is not automatically illegal. It Correct. will only become criminal Kasi dinimonize na nila yung insertions. Ngayon, nang makita ni DDS Congressman Leandro Libiste, nakasama pala yung kanyang nanay. May 1 billion insertion din pala. Pero anya, medyo maliit na niya kasi 1 billion. Yung ibang mga senador, 5 billion to 6 billion. Sabi ni Leandro Libiste, hindi man na niya lahat ng insertions masama. Nakita mo na. Pero totoo din mga kababayan yung sinasabi na yun din ang sinasabi ni Clavano. Pero kung matrace yung insertions na patunayan na yung mga projects na na-identify sa insertion, ghost or substandard, ayun ang may problema. Yun ang irregularity, yan ang korupsyon. Nang ibig sabihin, nandun yung kickback, nandun yung accountability, nandun yung pananagutan. Hindi ko mo may insertion o nakasama yung pangalan sa insertion by his own admission mismo ni Leandro Libiste kasi kasama din pala yung nanay niya. So ano ang problema ninyo ngayon sa insertion? Di ba po? Yun ang punto rito, mga kababayan. Ang nililinaw po ni Miko Clavano. Yan po. Pero ang nakapagtataka, nung buhay pa si Cabral, mga kababayan, pumunta pala sa kanila yung ombudsman. Pagkatapos di man nirelease mga kababayan,
yung complete files ni Cabral. Part lang daw yung nirelease ni Libeste. So anong motibo niya? Pagkatapos ngayon, magre-release siya patingi-tingi. Tapos sasabihan pa niya yung DPWH, mag-release na niya kayo or else ako magre-release. I-release mo na. Ano pang iniintay mo? I-release mo lahat. Tingnan natin kung ano yung i-release mo. Para magkaalaman na. Ano pang hintay mo? I-release mo na. Wala man pumipigil sa yung i-release yan. I-release mo. Pananagutan mo din yan. To involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. Yun. So the Office of the Ombudsman respectfully asks everybody to allow the investigation to move forward, guided by real facts, credible. An insertion by itself is not automatically illegal. It will only become criminal if it is proven to involve fraud, misuse of public funds, or non-existent projects. Correct. So the Office of the Ombudsman respectfully asks everybody to allow the investigation to move forward, guided by real facts, credible evidence, Tama. and of course, due process. I hope this statement has clarified a few things that may have been muddled in speculation. Maraming salamat po and happy holidays to everybody. Yan ang malinaw na statement po. Hindi ko mo may insertion, may kickback na. May kickback, may irregularity. Kung after na maimbestigahan yung insertions, in-implement yung projects, pero ghost, nakubra na yung kwarta. Ibig sabihin, ninakaw yung kwarta, yung pundo ng bayan, or substandard. Ang ibig sabihin, may kickback na malaki. Yon ang krimen, mga kababayan. Pero yung insertions by itself, it is not a crime. Sabi po ni Franklin Drilon, ang insertion niya ay kaparehas din ng amendment. Ngayon, lumabas yung insertions, 1 billion ni Sara Duterte. Kasama si Pulong pagkatapos ni Harry Roque. O di ano ang ibig sabihin nito? Sabihin na rin natin na nagnakaw na sila. Di ba? Kaya nga sabi ni Tinio, imbestigahan natin. Ano ang ibig sabihin? Tingnan natin kung yung insertions na 1 billion na-implement o hindi. Pag hindi na-implement, mga kababayan, nandun yung krimen ng pagnanakaw. Nandun ang krimen ng korupsyon. Yan ang malinaw po. Ginugulo po nila ang issue sa insertions. Para isabit po si Martin Romualdez pati si President Bongbong Marcos. Ginagamit nila sa propaganda. Yan ang mali sa inyo eh. Yun pala, kasama din sa mga insertions yung mga patron ninyo. Yung mga Duterte mismo, yung mga insertions. Kasi nga po ito, naging kalakaran na sa matagal ng panahon. Dekada na po na ginagawa nila itong mga insertion na gustong tuldukan ng Marcos administration. Kasi doon nagsisimula ang korupsyon. Dapat pasalamat tayo mga kababayan. Ang nangunguna rito sa pagpapaimbestiga, yung ating Pangulong Bongbong mismo. Ginugulo ninyo at yung iba, inaagaw yung kredito sa pagpapaimbestiga laban sa korupsyon. Yan ang mali sa inyo. Yan may pagbabanta pag nalalaman si Libiste. Yan Libiste's ultimatum to DISON. Confirm DPWH files release or else. Papalangalanan niya daw yung lahat ng mga proponents. Di pangalanan mo. Or face saving all the proponents publicly named. Yan ang masama sa pagiging proponent. Nag-propose lang, magnanakaw na. Mabuti nga't may nag-propose. That is normal for congressman and senator na mag-propose ng project para sa kanyang distrito. Ang masama yung ninakaw yung pondo doon sa mga proposed projects, hindi in-implement. Pangalanan mo na lahat, i-release mo na. Yan ang challenge sa iyo eh. May pa or else ka pang nalalaman. Sino tinatakot mo? I-release mo na lahat. Di ba? Umusok si dating Executive Secretary Lucas Bersamin kasi sumabit din sa budget insertions ng DPWH. I'm aghast and outraged at the insinuations that the TAG-ES found in the so-called Cabral files pertain to me as then Executive Secretary. Sabi po ni Lucas Bersamin nang sabi yung allocation 8.3 billion. So nag-deny si Bersamin, hindi niya ako nag-request niyan, endorse, approve, or authorize any DPWH project or budget allocation. Ngayon, nag-react na rin yung Palasyo Malacanang. In a Viber message to reporters, Palace Press Officer Claire Castro said, investigation should continue against anyone involved in the issue, even members of the Marcos cabinet. Sabi po niya,
whoever is involved among the cabinet members and has evidence, just continue the investigation to track down the real culprit. The President said, Anya, whoever it is, they must be held accountable if they are truly involved. This is already in the hands of investigating bodies like the Ombudsman or the DOJ. Castro's statement was a response to Senate President pro tempore Ping Lacson's remarks on Saturday that former Public Works Secretary Manny Bonoan and at least 4 other members of President Marcos' cabinet who allegedly had billions of pesos in allocable funds in the 2025 budget might be summoned by the Senate Floribon Committee. Why would a department secretary have allocable? Sabi po ni Lacson. Ipatawag na ninyo kahit sinong member ng gabinete ng ating Pangulo. Kasi wala man pong sasantuin yung ating Pangulo. Tinanggal nga pati si Lucas Bersamin. Ang ibig sabihin, hindi yan kinukonsinde ng ating Pangulo kung sino man yan. For loss of trust, tinanggal si Executive Secretary Lucas Bersamin kasi yung pamangkin niya nasabit. O di ba? Anong ibig sabihin niyan? Hindi nangungonsinti po ng maling gawain yung ating Pangulo. Lahat ng sabit, kahit members ng cabinet, imbestigahan yan at tatanggalin niya at kakasuhan yan kung kailangan kasuhan. May ebidensyang dapat kasuhan. Iba po, yan ang leader. Hindi tulad po nung panahon ni Digong na yung mga sumasabit sa kanyang gabinete po, sinishield mismo ni Digong. Di ba po? Walang ganon sa Marcos administration. Kaya dapat po matuwa kayo kasi ganyan ang pag-ugali ng ating Pangulo. Kung saan dalhin ng ebidensya, doon ang direksyon. Kaya lang ang gusto ninyong kasi isabit, si Martin Romualdez wala mang ebidensya. Gusto ninyong isabit si Martin kasi gusto ninyong idiin yung Pangulo. Yan ang minimini ninyo na wala man anyang nakukulong na big fish. Malinaw yan sa isipan namin. Gusto ninyong isabit si Martin at saka paulit-ulit ninyong binabanatan kasi ang ultimate target ninyo yung ating Pangulo. Para pag nasabit yung ating Pangulo, iupo ninyo si Sara. Di ba? Yan ang pangarap ninyo na mananatiling pangarap. Hanggang 2028 na lang kayong mangangarap at malamang si Sara hindi man mananalo po sa eleksyon. Panalo lang siya sa mga DDS. Hindi nga ninyo na isagawa yung mga rallies ninyong gusto ninyo mag people power. Kasi ang natira na lang sa inyo, kilikili power, hindi people power. Maingay lang kayo sa social media. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.